kababayan, kamusta kayong lahat? Kung ako tatanungin nyo, okay lang ako mga kababayan. So ngayon, pag-uusapan natin yung vlog setup ko. So from a camera, yung mga gear na ginagamit ko, tsaka kung paano ako mag-edit mga kababayan. So kukwento ko sa inyo to ng medyo mabilis. Sana may makuha rin kayong mga tips sa gagawin kong video vlog na to. So ngayon, mapapatanong ko kung anong camera ginagamit ko. Gamit ko ngayon yung cellphone ko, yung Sony XZ ko. Ito yung unang camera na ginamit ko pang vlog. Dun sa pagpunta ko dun nga sa may used gadget store dun sa may Taipei. Sabi ko nga sa nakaraang vlog ko, nagbigay ako ng tips dun. Isa sa mga tips na yun na ibinigay ko na not necessarily na kailangan mo na kagad ng magandang camera para mag-start ka ng vlog. So ito, nag-start ako ng mag-video vlog gamit tong Sony XZ ko. Ang umpisa natin dito sa aking Canon G7X Mark II. Ito yung laging ginagamit ko mga kababayan na pang vlog sa labas. And syempre, bago ko bumili nito, tumingin muna ako ng mga review patungkol dito sa camera na to, na isa nga siya sa pinaka maganda na pang vlog sa mga beginner. Kung gusto mo maging YouTuber, ito, Power G7X. So binili ko to dito sa Taiwan, isa 14,000. Wala siyang extra battery, pero may free memory card siya na 32 gig SanDisk. So ang maganda rito, re-review ko na lang rin kasi touchscreen siya, tapos may wifi siya. Kung may idea kayo kung ano yung built-in na ND filter, kung familiar kayo yung ND filter, tsaka may built-in siyang ganun, tsaka ano rin siya, meron siyang built-in stabilizer sa loob. So stabilizer kasi hindi parang kung yung video vlog mo is nasa labas ka, syempre nakaganong ka, di ba? Parang kung gaganong-ganong ka, hindi siya ganong shaky kahit maganong-ganong ka. So ini-stabilize niya yung movement na nakukuha niyang video. So ayun ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa camera na to. So isa din sa mga nagustuhan ko dito mga kababayan is yung touchscreen siya. So maganda tong camera na to kasi madali kang makapag-setting dito kung anong setting ang gusto mo. Tsaka may autofocus siya. Kung gusto mo siyang i-autofocus, pag tingin mo sa video sa may screen niya is parang autofocus na siya. Pwede mo siyang i-touch yung screen para mag-autofocus siya. So kung napapansin nyo rin mga kababayan, kung napapansin nyo rin na sa mga video vlog ko is madalas din ako nagta-timelapse, lalo na sa mga intro ng vlog ko. Ito kasi si Canon G7X, meron siyang built-in na timelapse. So napakaganda kasi hindi siya hassle mag-set kasi napakadali lang na mag-set ng timelapse dito. So syempre, hindi naman ito perfect na camera. Sabi ko nga maganda to pang beginner na YouTuber o gusto mong gumawa ng video sa YouTube. Yung mga bagay naman na wala rito sa camera na to kay Canon G7X is hindi siya nagsushoot ng 4K. So hanggang 60 frame per seconds lang siya. Okay sana yung 4K kasi minsan gusto kong yung vlog ko, gusto kong magsama sana doon ng mga, alam niyo na, yung mga i-slow mo na onte kasi parang smooth yung yung movement niya. O sabihin natin transition ng mismong video na gagawin mo sa YouTube. 4K yung quality ng video. So hindi ganoon si Canon G7X. Hanggang 60 frame per second lang siya. So isa rin mga kababayan na yun nga na ayaw ko dito kay Canon G7X. Maganda sana kung meron siyang parang pwede mo siyang i-attach na yung bibili ka nung mga yung pang microphone. Kasi siya ginawa ko lang siya ng ito nga. Nag-modify lang ako dito, nag-DIY lang ako ng parang dead cat kung tawagin. Ito. So, ito siya, nandito yung microphone niya. Microphone speaker, yan magsama na siya rito. So, tumingin lang ako sa YouTube, paano i-modify ito. Magdi-DIY ka, at least. Pag nasa labas ka, windy, is, at least minimize yung noise na papasok dito. Hindi siya gano'n siya windy. Tingin na lang rin kayo sa YouTube kasi marami namang tutorial doon kung paano i-DIY itong yung microphone. Gumawa kayo ng ganito. Pero kung akong tatanungin yung mga kababayan itong Canon G7X is napakaganda para sa mga sa mga beginner na gustong pumasok yung pag-YouTube. Ito, Canon G7X. Punta naman tayo dun sa mga accessories na kasama sa pag-video vlog ko.
So ito si Canon G7X kasi, nung pinili ko siya, wala nga siyang extra battery. So yun nga, bumili ako ng extra battery. Ito worth, kung di ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, mga around 700 NT to. Tapos bumili rin ako ng extra 32 GB SanDisk na memory card. So ngayon meron akong dalawang battery, tapos dalawang 32 GB na memory card. So hindi, sabi ko, alamin nyo sa sarili nyo kung kailangan nyo ba pag pumunta kayo sa labas, kung kakailanganin nyo ba talaga ng, ayun nga, ng maraming battery tsaka malaking capacity ng memory card. Kasi malalaman nyo sa sarili nyo yan kung kakailanganin nyo ba talaga ng maraming ganito. Kasi baka mamaya bili kayo ng bili ng ganito, hindi nyo rin naman pala magagamit o hindi nyo rin naman pala mapupuno yung memory card nyo, is useless din, diba? Tapos ngayon mga kababayan, punta naman tayo dito sa yung mga gear ko. Yun. Ito yung unang-unang gamit ko na na yun nga, pang video vlog. So nakaganyan ako niyan mga kababayan. So nakaganyan ako yung mga kababayan. Kung syempre, kung yan nga, kung medyo maalam ka na rin sa pag-video vlog, para nakakatawa, di ba mga kababayan? Tignan mo, tripod, tapos ito, ganito yung camera mo. Pero nga sabi ko nga sa inyo, kung mag-i-start pala kayo mag-vlog, yung mag-YouTuber, pakiramdaman nyo yung sarili nyo. Kung kaya nyo i-handle tong ganito, ibig sabihin ko i-handle yung kahiyan, yung mga ganun, maganda doon kasi itetest nyo yung sarili nyo eh. Kasi dito pa lang, kung mag-i-start ka mag-vlog, syempre hindi mo naman mapoprovide ka agad yung yung mga pangangailangan mo sa hilig mo. Is kailangan dito ka pala magti-training ka na. Kasi alam mo hindi mo man din maganda to, di ba? Saka hindi to parang sa lahat, hindi to yung standard na gagamitin mo pang vlog, di ba? Pero sa akin kasi, tinest ko yung sarili ko kung kaya ko ba i-handle yung situation o yung kung ano yung reaction ng mga tao pag nakita ko ng ganito, di ba? So tingin ko sa akin, na-handle ko naman yun. Kinagandahan lang kasi na itong tripod na to, mga kababayan, is Yunteng to. Yunteng yung brand nito. Pwede mo siyang, nga, mas maano siya pag mas malayo, mas wide yung kuha ng video niya. Mas wide. So syempre mga kababayan, nung mga lumipas yung mga panahon, nasabi ko, kailangan kong i-boost o kailangan kong dagdagan yung confidence ko sa pag-vlog sa labas. So, para madagdagan yung confidence ko, sabi ko sa sarili ko, kailangan at least maging parang presentable ako pag nag-vlog ako. So, kailangan ko rin i-improve yung mga gear ko. So, bumili ako ng, ito nga, Joby. Itong Joby na to. So, okay siya rito. Saktong-sakto siya. Kasi yun nga, sabi ko nga, tumingin din ako ng review sa YouTube kung ano yung best na Gorilla Pad para dito sa Canon G7X. So, nakita ko itong Joby na to is perfect siya para dito sa Canon G7X. So kaya ako napabili ng ganito. Naghanap ako ng ganito, so nakakita ako ng ganito sa Taipei. So pag nasa labas ako mga kababayan, ganito ang itsura ko. At least meron extension yung yung kamay mo para medyo wide naman yung kuha ng video mo. So kasi para pag kunyari pag nasa kamay lang, di ba? Pag nakaganyan ka lang. Mas maganda siya pag may may extension. Hindi puro mukha ko lang yung makukuha mga kababayan. So ayan mga kababayan, ayun yung mga gear ko o yung mga ginagamit ko sa pag-vlog. So ito yung unang tripod. Meron akong dalawang memory card, dalawang 32 GB SanDisk, tapos meron din akong extra battery. So mga kababayan, napunta naman tayo dito kung paano ako mag-edit. So meron akong dalawang video editing software o application na ginagamit. So una mga kababayan, nagamit ako ng Adobe Premiere Pro. Tsaka pangalawa, nagamit ako ng Filmora Wondershare. So tatanungin nyo ako bakit dalawa, kasi ganito yon. Kung napapansin nyo, kung syempre nasubaybay ka rito sa YouTube channel ko, yung mga vlog ko, kung mapapansin nyo mga kababayan yung intro ko na parang siyang galing sa timelapse. Yung parang naka-fast forward siya. Tapos biglang bigla siyang normal yung speed. Tapos tatakbo na naman, mag-fast forward, tapos mag-normal yung speed. So ginagamit ko yun is yung ito nga Premiere Pro. So mga kababayan, dito rin ako nag-edit sa Adobe Premiere Pro ng hyperlapse.
So, sa mga ito mga nakarang araw, bibira ako mag-hyperlapse eh. Pero dito ko rin siya ginagawa. Ginagamit ko rin si Premiere Pro pag nag-hyperlapse ako. Kung hindi nyo alam yung hyperlapse mga kababayan, so ito yung mga example ko ng hyperlapse. No? Ginawa ko yan dito sa may Shanghai Shek. Nag-hyperlapse ako dyan. Tsaka nag-hyperlapse din ako dito sa may Chroma. Dito sa may labas ng company namin. So yung mga hyperlapse na yung mga kababayan, hindi yan madaling gawin. Lalo't pag wala kang gimbal. Kung alam niyo yung gimbal, yung parang stabilizer, yon ng camera. So hindi ako nagagamit nun, mano-mano yun mga kababayan. So yung mga kababayan, yun nga, yung pangalawang editing software na ginagamit ko is yung Filmora Wondershare. Free download lang siya, pero kailangan nyo siyang i-activate. So kung gusto nyo i-activate yung Filmora Wondershare, so free download, pero kailangan siya ng activation. Unless, kasi pag hindi mo siya i-activate, may export mo yung file, export, parang yung isa-save mo siya ng final as yun nga, video na. Pero meron siyang watermark. Kung gusto nyo matanggal yung watermark na yun, kailangan nyo nga siyang i-activate o i-register. Siyempre, mapapatanong kayo kung paano yun. I-PM nyo ako doon sa may Facebook page natin na Randy TV Vlog. Ibibigay ko sa inyo yung link sa YouTube. Sa YouTube lang din yun kung paano ko inactivate yung yung Filmora Wondershare ko. So mga kababayan, ito na nga yung aking mga pang video vlog ko. Sana may nakuha kayong idea rito. So bago ko nga tapusin itong vlog ko na to, is tips nga ulit para sa mga gustong pumasok sa YouTube o maging isang YouTuber. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, not necessarily magaganda agad yung mga gear nyo o mga equipment nyo pang vlog. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nung nag-start ako, cellphone lang yung gamit ko, ito lang yung gamit ko, itong Sony XA. So not necessarily nga na maganda agad yung gagamitin nyo pag gusto nyo mag video vlog. At nasabi ko na rin na kailangan isipin nyo agad yung content nyo, kung anong content yung gusto yung i-vlog. At syempre ang pinakamahalaga sa lahat mga kababayan is hindi kayo mahihiya, lalo pag yung content na napili nyo is sa labas kayo. Ibig sabihin yung vlog nyo, travel vlog, mga ganon. Pero naman ako mga kababayan, may mga pinapangarap din akong equipment na gusto kong idagdag sa pagbibideo vlog ko. Eh na yung gusto ko rin magkaroon ng drone, kahit DJI Spark lang. Kasi nga gusto ko magkaroon ng aerial shot. Hindi ko pa na-experience yun, pero tingin ko okay yun kasi marami akong gustong i-improve sa video vlog ko eh. At syempre, pangarap ko rin magkaroon ng gimbal. Expensive kasi yung gimbal din para dito sa Canon G7X. Ito Canon G7X na yung ginagamit ko mga kababayan. Gimbal kasi yun nga, kailangan natin minsan stabilize yung natin, yung paggawa natin ng video. Not necessarily yung gimbal yung ginagamit siya sa pag-video vlog. Pero pag video, yung mga filmmaking ka na, gusto mo gusto mo mag-hyperlapse, kailangan mo na at least gimbal. At mga kababayan, ito yung huling tip na ibibigay ko sa inyo. Medyo nakakatawa to, pero effective siya. Nangyayari nga. Kasi nung nag-start ako mag-video vlog, itong last year, August, sabi ko, nag-pray ako kay Lord, mga kababayan. Sabi ko sa kanya na para mabawasan yung homesick ko rito, tsaka inip, habang naghihintay na makita ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Nag-pray ako Lord na sabi ko, ibigay niya sa akin yung kaligayahan ng pag-video vlog. Para yung pag may spare time ako, hindi ano-ano yung mga naiisip ko. So nakapag-video vlog ako video editing, which is ayun nga, nakatulong sa akin ng malaki. At hindi ko rin inaasahan mga kababayan, sa napakaiksing panahon, nagkaroon ako ng 5,000 subscribers and counting mga kababayan. Maraming salamat sa mga subscribers ko. Na yun nga, na natagpuan nyo tong YouTube channel ko. Na pinag-pray ko rin yung kay Lord na sabi ko, sana Lord na marinig din yung boses ko dito sa YouTube. So which is nangyari nga. Yun nga mga kababayan. So sa lahat ng mga bagay, kailangan din na ipag-pray natin yung kay Lord. Yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin. Sinasabi ko yung mga kababayan kasi hindi ko nahihiya si Lord eh. Yun, amen. So mga kababayan, sa next uploads na lang na gagawin ko, so sa mga nalalabing araw ko nga dito sa Taiwan, sana makapag-upload pa ako ng maraming mga kababayan. So stay safe sa lahat mga kababayan. Lagi tayong manalangin. God bless.